saying, kinukwento mo na for 8 long months wala kang boses. Ayun. 'Di ba? Kumbaga ito yung ano natin kumbaga ito yung kapital natin, yung boses natin tapos ito yung mawawala sa atin. 'Di ba? Parang hindi ganung kadaling tanggapin. Pero during the time na pinagdadaanan mo, ano yung nasa isip mo? Alam nyo, para kung ano yan, parang si Michael Jordan na dati nagdadunk ka, dati best player ka, and then biglang naputol paa mo. Kasi naputol yung paa. At yung lahat, kabuhayan mo, serbisyo mo, nagdidepende sa boses mo. Yes. And ironically, I wrote a book called Voice Care for Teachers. Kasi pangatlong beses ko na po nawala ng boses. Yun talaga pinakamahaba. Nung nagpa-check up ako, laryngoscopy, nakita na meron pala akong cyst sa vocal cords. And I think that cyst has been there for a long time. Okay. Kasi sobrang inabuse ko yung boss ko. Imagine nyo, meron akong programa, ganito boss ko, Makulay ang Buhay sa Channel 7. Yung, ako nga pala si ganyan, pen. Ganyan. Ako naman si Benji. So, hindi ko na siya magawa ngayon. Talaga, wala akong boses. Alam mo, sabi ko, kung pinagdasal ko lang, no? Sabi ko, Lord, pag binalik mo boses ko, mas gagamitin ko pa sa kabutihan nito lalo. Mabuti na tayo nun Pero mas lalo ko pang gagamitin para makapag-inspire, motivate, and empower a lot of people to become a good person. And alam mo na you are guided kasi ibinalik talaga yung boses, Sir Pocholo. Kasi, 'di ba, sabi nga kung hindi ka love ni God, siguro that's enough. Pero hindi because of your prayers and your determination na makatulong, 'di ba? Hindi niya ipinagkait kasi hindi biro yung matagal na panahon na yung kapital mo ay mawawala sa iyo. Totoo 'yan. At ito pong programa ko na Certified Voice Artist Program. Ito talagang pinag-ukulan ko ng pansin ng pandemic. Kasi for the past 15 years, nagte-training ako face-to-face. Face-to-face. So nung naghinto na kami December 2019, little that I know na magkakaroon ng pandemic. Alam mo talagang timing lahat And for the longest time, sabi ko gusto ko magkaroon ng online voice acting training online. Kasi ang dami pong tumatawag, ay taga Cebu, Davao, ibang bansa na hindi sila makapunta kasi malayo sila. Blessing in disguise pa nga nangyari. And imagine mo, sir, for the past 15 years, only 3,000 lang yung natulungan ko na mga nag-train sa akin. 15 years. 50 batches. Samantalang ito, ngayon, batch 18 na, meron na kami 1,000. So, sa loob lang ng 2.5 taon. Ganun na karami natulungan natin. At, nako, sobrang pag ginugel nyo, Certified Voice Artist Program or CVAP, napakarami na po nating natulungan. At, maganda dito, karamihan po ng mga tinetraining ko, mga PWD. The first ever blind dubber ay nanggaling po sa akin, si Monet Mahinay. Bulag siya pero nakakapag-dub siya. Kasi nabalitaan ko, may nagsabi daw, ay hindi makakapag-dubbing yung mga bulag. Una-una, kailangan mo magbasa ng script. Pangalawa, kailangan makita yung binadub mo. Pangatlo, kailangan ganito, ganyan. Yun talagang, kumbaga, maling paniniwala nila na gusto kong itama. So may isang dubber daw na nagsabi na ganito, sikat pa man din. Sige kako, patunayan natin sa kanya na kaya ninyong gawin. Kasi, so sa kabila ng kanilang kapansanan ay kumbaga nagkaroon ng isang pagkakataon na pwede rin pala sila. Opo, at hindi lang naman ang pagbuboses, hindi lang dapat ito pinagkakakitaan. Kundi dapat binibigyan mo ng oportunidad na makita nang hindi nakakakita yung oportunidad na ma-share nila ang kapangyarihan ng boses nila para mag-inspire, mag-motivate at mag-empower ng ibang tao kahit hindi sila nakakakita. May boses naman sila Hindi naman nawala ang kanilang boses, nawala lang ang paningin. At ang maganda, sir, itong si Monet Mahinay na feature na siya sa marami sa CNN, sa iba't ibang programa, na sabi niya, she used to be a painter nung nakakakita pa siya. But when she lost her vision, she lost everything. But when I told her, you might lose your vision, your eyesight, but you didn't lose your heart. So you can paint memories through your voice, sabi ko sa kanya. And that gives her another perspective ng kanyang boses. Na kaya niya na mag-painting sa pamamagitan ng boses niya. At masakit yan, Sir Pocholo, dahil
okay na lang yung hindi mo na-experience yung liwanag From the start ng buhay mo, hindi. Pero yung nakakakita ka, then all of a sudden, biglang nawala yun. Ang sakit nun. Totoo yan. Pero sa tulong mo, kumaga parang nabuksan muli na siguro siya ay hindi na umaasa na mayroon pang susunod na kabanata sa kanyang buhay. At ako naniniwala, basta habang ang vision naman hindi ibig sabihin nakakakita ka Ang vision ay yung, kumbaga, yung dulo ng kung anong meron sa'yo. At kumbaga, napakaraming tao, kasi sabi nga sa Biblia, without vision, people perish. So, maraming tao nakakita pero hindi na yung katotohanan at hindi nila nakikita yung kabutihan. Yes. 'Di ba? Yun Puro pansariling kapakanan at pansariling need lang yung iniisip. Kaya ang dami nangyaring masama sa mundo But if we will have a culture of sharing, giving, loving, and caring, yes. we're gonna eliminate the culture of selfishness, greediness, and ungratefulness. Maging grateful ka lang araw-araw, wala nang problema. Totoo yan. Totoo yan. Yung spread love. Magising ka lang, napakalaking bagay na. At maraming araw-araw hindi na nagigising. Kaya nga, 'di ba, natulog lang pero hindi na siya nagising. So, the fact na nagising ka the next day, magpasalamat ka dahil that's a blessing. Ang sabi ko nga, live as if you are already dead. Di ba sinasabi na, live as if tomorrow is your last day? No. Live as if you died already. Di ba? Mas magiging makapangyarihan ka kung alam mong patay ka na Ngayon, halimbawa ako, sir, iniisip ko, patay na ako. O di, gagawin ko na lang yung mabuti. Iba kasi, YOLO. Mamatay bukas, nagawa ng masama ngayon. Di ba? yun yung sinasabi ko na tayo, bilang tao, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Gamitin na natin yung buhay natin para makatulong sa iba. Because when we help others, we help more ourselves.